Did you feel that you were less competent dahil galing ka sa province? Yes. Hindi mo siya maiwasan, lalo na sa commercial world. Lahat sila, ang ganda nila. Hindi ako man umarte. Lahat ng pinapagawa, nanginginig ako. Talaga ako nakukuha. As in, Pinoy Big Brother. Pupunta ako doon. 3 times na ako nag-audition doon. Tapos may time na parang muntik na talaga ako. Then, hindi ako pinalad pa rin. So, parang sabi ko, Lord, mali. Parang hindi ako para dito. Kailan mo siya give up? Kailan mo nasabi sa sarili mo na, Jenny, tama na? So, hindi ko alam bakit everyday na sinasabi ko no na, pumupunta pa rin ako pag tinetext ako. So, sabi ko, gustong-gusto ko talaga. Meron pala, kahit di ka mag-artista, pwede ka maging influencer or content creator. Every time na nag-upload ako ng vlog dati, yung daddy ko, every upload ng vlog, mag-chat yun sa akin na, Pangs, nice vlog. Kaya nung nawala yung daddy ko, hirap ako. Bumalik talaga. Was that the reason why you stopped vlogging? Kahit man ang mangyari, syempre tao ka lang, magda-doubt ka, go-overthink ka, itatakot ka sa buhay mo. Kasi yun lang yung Pinangawakan ko nung walang-wala talaga. Ako, yung family ko, kami ni RK from scratch. Darating talaga sa point questionin mo lahat. It requires a level of bravery para sabihin mo na, sige na nga, Lord. Alam ko na kahit anong mangyari, si Lord yung pinaka-importante. Pero at the end of the day, fame, material things, follower count, it doesn't matter. Si Lord talaga. First of all, thank you so much for being here. Jenny, I am so happy to have you and excited din ako kasi yung next episode naman, yung jowa mo naman. jowa ko yun. Si Crushy. But I really appreciate it. So thank you so much for being here. Thank you for having me. Yeah. And so for the people who are listening to this and they're tuning in for the first time, konting kwento lang no na we have a very special guest in this episode kasi itong guest natin ngayon ay someone that I met kailan ba tayo? 1985. 1980 roughly. Last year. Last year nag-meet kami because we're working under the same management. But something that really kind of connected me to this person is she's so bubbly. She's so good. Parang alam mo yun, good energy. No, but this person is someone na pag kasama lang talaga namin siya, talagang everything is just light, everything is good vibes. So I'm really excited to know more about you. And again, thank you so much for coming to the show, Jenny. Thank you, Alec. What a wonderful introduction. Okay, sige. But for the people who are not aware of what you do and who you are, quick kwento ka naman, like who you are and what do you do for a living? I do vlog. No, I'm Jenny Yo. I'm a content creator, but I'm also a ex-commercial model before. And then I do vlogging for a cause. Charot lang. I do vlogging. Yeah. Okay. Isa yun sa mga, I think, revelation for me. I knew you were a creator, but I didn't know which platform But last year, nung na-meet kita, syempre, nag-follow-one, nakita ko rin na you have a very huge following on YouTube. So, you were really a vlogger. Yes, pandemic. Kami nag-start ni RK. So, una, parang more on makeup, tapos napunta kami sa prank, kasi nang pagtitripan namin isa't isa, kasi nga pandemic, di ba walang labasan nun. And then, nag-transition ako into lifestyle. Tapos, nung na-meet ko si Mika, parang sabi niya, ba't di mo i-try na i-grow yung TikTok mo? May TikTok na ako nun, kaso parang di ko siya siniseryoso. Like, more on YouTube lang talaga ako. Tapos, napunta ako sa TikTok, and then ginrow ko si IG, na nawala. And nag-grow siya ulit. So, yun. Cool, kasi parang ngayon you're focusing on like TikTok, which you also have like sobrang laki ng community mo, sobrang dami mong fans and supporters, even on Instagram. But my question is, even before ba, parang gusto mo na talagang maging content creator? Sorry na, sasalin ako sa mga kaibigan ko. Gusto ko talaga. Okay. Like, dati nga gusto ko mag-artista. As in, Pinoy Big Brother. Pupunta ako doon. 3 times na ako nag-audition doon. Tapos may time na parang muntik na talaga ako. Then, hindi ako pinalad pa rin. Tapos, na-realize ko na baka hindi talaga ako pang
pang-artista. Ang kapal kasi ng mukha, bakit mag-artista ka? Tapos ngayon, nag-commercial ako. So, yun naman yung parang naging sideline ko ng college. Parang doon ako mukha ng pera. And then, na-realize ko na kakanood ko ng mga vlogger. Gusto ko pala. So, ang dami ko Sino mga mga pinapanood mo nun? Ray Hermar. Ay, masikat yun, si Ray Hermar. Sila Purple Aries, Simply Reyes. Basta mga OG sila. OG nga sa YouTube. Tapos na-realize ko, parang gusto ko din nun. Parang gusto ko nag-video. So, nag-video ako sa school. Pero lahat ng yun, hindi ko na-upload. Like, pang akin lang. Parang natutuwa lang ko siya edit, ganyan. Tapos na-realize ko, nung college na ako, gusto ko talaga siya i-pursue. Tapos nung pandemic, gusto ko na talaga, hindi ako marunong mag-edit. Okay. Kasi yung edit ko nun, parang patsi-patsi, di talaga magaling, di ako marunong. Si RK, inaral niya. Okay. Mag-edit for me. Yeah. What true love is. What si RK love can do. nag-edit na sa akin. Yun. Yeah. So, si RK, walang background sa editing. Wala. Inaral niya from YouTube University din. Oo. Tapos, kailan ka nagkaroon ng lakas ng loob na parang, sige na nga, post na natin to. Kasi sabi mo parang pang sarili lang yung mga videos, right? And then, kailan siya na parang, sige, labas na natin to. Si RK. Kasi sabi niya sa akin, kung gusto mo talaga, ba't di mo i-try? Diba? Wala mo mawawala eh. Total, tayo lang din manonood niyan eh. So, in-upload namin, gano'n. Tapos na-realize ko, masaya ako kahit na 500 views lang siya, 600. Tapos, lahat ng kaibigan ko sa Facebook, sinisendan ko noon. Sinisend mo sa kanila. Pamilya ko, pakinood ako, gano'n. Gusto ko na talaga siya. Yeah. Sobrang lang talaga ako, na panghinaan ako loob dati. So, yun. Napanghinaan ka ng loob saan? Mag-vlog. Okay. Oo. Kasi parang... So, yung time na hindi ka pa nagvo-vlog, nag-apply ka na sa Pinoy Big Brother nito? Oo. Okay. Matagal ako nag-apply for Pinoy Big Brother. Batch nila Maris. Yun yung time na muntik na talaga ako. Okay. So, parang sabi ko, Lord, sana ito na talaga yun. Kasi ilang try na ako eh. And sabi ko, ay, hindi talaga. So, yun nga, nag-commercial ako. Tapos, sabi ko, Lord, gusto ko talaga. Gusto ko nasa camera ako. Gusto ko nagsasalita ako. Meron pala, kahit di ka mag-artista, pwede ka maging influencer or content creator. So, dun na. Yun na yun. Yeah. Yung time mo naman sa pagiging commercial model, Wow. paano siya? Was that something na became easy for you as well? Marami ka bang projects noon? Or it was also na ginapang mo, what's the story of that? Right word, ginapang ko talaga yun. Kasi dati, si RK talaga nagko-commercial. Tapos nung naging kami, sabi niya sa akin, sama ka sa akin mag-audition, samahan mo lang ako. Tapos may parang agent doon, ay mo mag-audition, try mo lang, ganun. Sabi ko, Lord, this is it talaga, madidiscover na ako. Kasi may kumakalapit na sa akin. So sabi ko, sige, try natin. So, nag-apply ako for, ang tawag nito, parang Coke ata yun, na ad. So, sabi ko, shucks, nakuha ko for final casting. Sabi ko, akala ko yun na yun talaga. So, ilang beses, to cut the long story short, ang dami kong commercials na hanggang final casting lang ako. Okay. Tapos, yung iba naman nakuha ko, pero ikaw yung natatakpan ng shampoo, ikaw yung nabublur. Tapos, ang dami mo talang pagdadaanan. Like, hindi talaga siya madali. Marami kayong maglalaban-laban para sa isang spot na minsan nga di ka naman talaga hagip, pero kailangan mong ilaban yung pwesto na yun. Tapos, parang yun din yung naging way ko na makatulong ko sa family ko nung college ako. Tapos, doon ako kumukuha ng extra money sa pag-commercial na gustong-gusto ko naman. Okay. So, Though parang hindi siya nag-working madali. student ka? Yes. Parang Okay. ganun na nga din siya. Did you, did you grow up from a well-off family? Well-known. Charot na. Hindi. Feeling ko, yung dating life ng dad ko, na bata pa ako, feeling ko okay na okay talaga yung family namin, financially. Kasi may factory yung dad ko, nagsusupply siya sa mga fast food chains. So, sabi ko talaga, okay, sayang di ko inabot. Hindi ko inabot na malaki na ako. So, Okay. parang nag-stop yon nung nagkaroon ng problem yung company niya ng parang 7 years old ako. So, yun yung time na inuwi ako ng province. Pero, okay naman. Parang, masabi ko naman na naging okay yung life ko kahit di ako ganun ka, hindi kami ganun ka well-off na family. Ganun. But even parang nung 7 years old, alam mo na may ups na wala ng work or parang may ibang lifestyle change na nangyayari, ganun? At first, hindi ko pa talaga maintindihan na bakit ako nililipat
ng school. Okay. Kasi Kasi from lilipat Manila from ako Manila. to the province. Pero Okay. medyo na-enjoy ko doon kasi dito mag-isa ako. Doon, nandun yung lahat ng cousins ko. Okay. So, nung medyo nagka-high school na ako, doon ko na naintindihan, okay. Kaya pala. Okay. Yun. Yeah. And then, kailan bumalik ka ng Manila for college? No, high school. High Third school. year. So, Third during year. high school mo, bumalik ka rin ng Manila. Yes. What was the this decision or the deciding factors no na parang, sige, balik ka na ng Manila? Is that something that you requested or it's more of like family din naglipat na? Dalawa kasi yung niyan. Kakahiya talaga to. Una, gusto ko talaga, di ba, mag-artista. Okay. And hindi ako maging Kahit artista. bata ka pa lang. Sorry. Kahit bata ka pa lang, gusto mo na agad mag-artista. Ako yung bata na, sabi ng lola ko na pag bata ako, pinapakita ko sa table, pinapasayaw, sumasayaw daw ako. Like talagang makapal talaga mukha ko. Like gusto ko talaga siya. Tapos, nung sabi ko, uuwi na si mama from Korea. Kasi doon siya nag-work for ilang years. Sobrang matagal din. Tapos sabi ko, ito na yung time ko. Na mabuo yung family namin sa Manila. And at the same time, matupad ko yung pangarap ko. And gusto ko lang talaga din nun, mag-audition lang. Yeah. And ma-meet yung mga crush ko, ganyan, accelerate lang yung... Tapos yun yung dahilan kung bakit ako nag-transfer. Okay. I think isa sa mga napag-usapan na rin namin sa Joas Brothers is, and medyo nag-viral din siya, is the story of how you and RK met. But for the longest time, ang comment doon was that it's hindi siya ganon ka-accurate. So I want to hear, like, what's the real story? Like, paano kayo nag-meet ni RK? How did RK, Jenny love story nagsimula? Okay, so, ako talaga, fan ako ng Accelerate. Sa province pa lang. Like, nanonood ako ng videos nila. Hindi na natin matatanggi na peke yung Accelerate. Totoo talaga may Accelerate. Totoo talaga. Nag-exist yun, guys. Mga 90s babies. Tsaka, hindi yun gumagawa. tapos, crush ko talaga yung group na yon. Okay. Ang nangyari kasi, like, yung company ng Accelerate, bumubuo sila ng isang boy group na nandun si RK. Okay. So, sabi ko, kakalabanin yung mga crush ko. So, tinignan ko. Nag-transfer ako. Nag-transfer ng bias. Nag-transfer ako ng bias. Sabi ko, ay, ang cute nito. May future sa akin to. Wow! Sabi ko, hindi ako pang podcast talaga. So, sabi ko, okay, sige, check natin yung profile. Aba, Yeah. ang cute. Para talagang ang bait niya, ang bango niya. So, nagchat-chat ako. Akala ko naman, parang private account niya ba yun? Basta, or fan page, account. Nag-hi ako, ganyan. As in, crush na crush ko talaga siya. So, nag-audition ako sa company nila for a girl group. Ang kapal! Okay. So, nag-audition ako doon. Sinabihan ako na full na. Tapos na yung audition. Okay. Sabi ko, yari ako sa nanay ko. Sabi ko pa naman, open pa. Kaya kami nandito sa Maynila. Para kasing, gusto ko talaga, di ba, mag-artista. Okay. Tapos, si RK, naghanap daw siya doon sa parang mga nag-audition. Ko, wow, naghanap ka. Nakita niya ako. Okay. So, parang ang dating, hindi niya ako kilala. Ako lang may kilala sa kanya, di ba? Yeah. So, nahanap niya yung paper. So, it's God's way of saying, dalawang number yun. Chinat niya number ng mama ko at number ko. Oh, okay. Diba? Hindi to nabanggit. Okay. Sayang talaga na-skip yung timestamp na yun. Tapos, to cut the long story short, ang haba kasi. Yeah. As in, memorize ko siya. Okay, As in, parang yesterday lang. Okay, Ganun. very vivid. So, ang nangyari, ang problema, nagkaroon ng family issue. So, kailangan ko lumipad naman pa Cebu. O taray, tinatapon pa ibang lugar. So, ngayon, sabi ko, last chance ko na to. Para ma-meet si RK in person. So, sabi ko sa mom ko, Mama, don't watch this video! Sabi ko, kikitain ko yung friend ko sa Trinoma. Okay. Trinoma, 4th floor, sa may computer shop. Memorize ko yon. Dumating ako doon. Nasa labas ako ng Kenny Rogers, na bukas pa rin ngayon. Sabi niya sa akin, akyat daw ako. Pag, di ba sa probinsya, parang pag gusto ka, parang Filipiniana ka, parang, ay, grabe, hindi ako sinundo. Ganun yung nasa utak. Sabi ko, red flag na agad to. Di akyat na ako. Alam kong siya na. Kasi yung Facebook dati, yung profile pic na pahaba pa. Nandun siya, nakatalikod siya. Sabi ko, this is it. Tapos pagkalapit ko sa kanya, gumana na ako sa kanya.
Sabi ko, ay, bawiin ko ni red flag. Okay pala siya in person. So, nag-hi siya. Tapos sabi ko pa, shucks, ano kayo tsura ko? Kasi pawis-pawis ako, nag-jeep ako eh. Okay. Ang lala. Tapos yung t-shirt ko ron, green. Na may parang long sleeves na parang medyo nga. May, Ganun nga. Oh, pero medyo hindi nga. naman siya Filipiniana. Okay. So, tinignan niya ako. As in, tinignan niya ako na parang pag ganito. Parang hined to toe niya ako. Sabi ko, shucks, okay, hined to toe naman ako nito. Ano nangyayari? Tapos nag-powder pa ako nun. Yung Johnson's na tig to 20 ba yun? Baby powder. Tapos sabi niya, ano, coffee tayo? Ganyan, Starbucks tayo. Eh, syempre sa province, walang Starbucks. Yeah. So, nung tinanong niya ako, alam na mag-pretend ako, di ba? Sabi ko, orange juice. So, feeling ko puro mga parang color brown yung drinks doon, di ba? Milo. Milo, bakit Milo? Sis! So, sabi ko, shucks. Pag naalala ko yun, para akong nanlalamig, na parang bakit Milo nga naman sinabi mo. Pero siya sabi, sige ako na mag-order. Okay. So, yun na. Okay. Hinatid niya ako sa LRT, Muñoz, para sumakay ulit ng LRT. Tapos hinahawakan niya ako. Gumaganito ako. Ay, Filipiniana talaga ako noon. Oo, Tapos, conservative pa eh. bineso niya ako. Umiwas talaga ako. Ayoko. Pero, nagsisi ako. Kasi, Pag-uwi. babalik ka na ng Cebu. Uwi na ako Cebu eh. So, yung tingin ko sa LRT, slow-mo talaga. Oo. Naniniwala talaga ako sa slow-mo. Gulong-gulo ang Na puso. parang, Mga ganun na yung grabe tugtugan talaga. mo. Nakakaiyak. Parang sabi ko talaga, grabe. Last ko na yun. Na makikita ko siya. Okay. Tapos, cue agad si TJ Monterde na music. Charot. So, yun yung first day. Ang haba, di ba? 45 minutes agad. Okay. No, really, I think it parang clarifies the whole story. Ngayon, buo na yung picture nung, guys, so kung hindi nyo alam pinag-usapan namin, panoorin nyo yung Joas Brothers. And, sa Joas Brothers ka nang galing. Ngayon buong storya na to. And then, bumalik ka na Cebu. What happened? Bumalik ka ng studies sa Cebu? Hindi nangyayari. Hindi natupad. So, nangyari ko, sabi ko sa dad ko, gusto ko talaga magstay dito. Wala na eh. Nakita Nainlove mo na eh. Oo, pagbata talaga. Eh. Oo. Sabi ko talaga, dad, gusto ko talaga dito. Kasi, una sa lahat, gusto ko talaga din, mabuo na kami. Okay. Pero, sa second nun, makasama ko to. Yeah. Pero gusto ko talaga dito kasi nga marami akong pangarap na gusto ko, feeling ko dito mo natutupad. So, yun. Paano na-instills or bakit meron kang ganong mindset? Saan nanggaling yung mindset na sa Manila maraming opportunities? Was this something na nasabi sa'yo? Is that something na parang naisip mo lang na talagang dito sa Manila talaga yung mga opportunities? Dahil sa PBB. PBB. Kasi yung mga auditions, laging dito. Tapos, alam ko yung ABS, yung office nila, nasa QC. Wala naman siya sa Butuan. So, sabi ko, walang makaka-discover sa akin dito. Kailangan ko umalis. Okay. As in, talagang kakaiba yung paningin ko talaga dati. Like, talagang gusto ko talaga. Like, feeling ko, dun talaga ako. Ang kapal talaga. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pero, siguro kakaroon ng teleserye. Okay. Pinoy Big Brother. Yeah. So, yun. Baka dun. Nung lumipat ka na dito, did you feel that you were less competent dahil galing ka sa province? Meron bang parang probinsya na syndrome na medyo lamang tong mga to dahil taga Manila? Did you feel that way nung pumunta ka dito sa Manila? Yes. Like, hindi mo siya maiwasan, lalo na sa commercial world. Like, makita mo talaga lahat desay. Tapos ako, medyo morena talaga ako. Tapos parang lahat sila, ang ganda nila. Ako, wala akong ayos. Di ko alam kung paano mag-ayos sa TV or sa camera na makeup. So, di ako umarte pa. Tapos, lahat ng pinapagawa, nanginginig ako. So, hindi talaga ako nakukuha. So, parang sabi ko, Lord, mali. Parang hindi ako para dito. Pero hindi ko alam, bakit everyday na sinasabi kong no na, pumupunta pa rin ako pag tinetext ako. Okay. So, sabi ko, gustong-gusto ko talaga. Ang problema lang, yun nga, kalaban mo doon is yung insecurities mo, lalabas, tapos may maririnig ka pa na, hindi naman pang commercial yung mukha nito, ba't nandito to? Yung parang, bakit? Anong problema sa mukha ko? Nag-arrange. So, sabi ko talaga, grabe, kailangan ko talaga tibahin yung loob ko. So, parang feeling ko, doon din nag-start na parang, hindi, kailangan ko aralin kung paano nag-work yung commercial, kung paano yung makeup, paano yung arte. So, nag-observe lang ako. Yeah. Tapos yun na. So, inaral mo siya? Inaral ko siya. Parang, so, you felt insecure nung mga times na andun ka, and then you were hearing na parang, bakit ganito yung mukha nito? Bakit hindi marunong umarte? Ganyan. And then you started to learn it on your own. Yes. Did you attend workshops or YouTube? Before, sa Viva.
Okay. Nag-workshop ako doon. Pero mostly wala. Nood lang ako sa Okay. YouTube. Paano sila umaarte. Yung mga commercial na dumarating. Hindi ako nagsiskip ad. Pinapanood ko yun. Paano ba uminom ng Coke? Paano ba masilaw sa Chicken Joy? Talaga lahat. Titignan ko yun. Kasi magagamit ko. Feeling ko magagamit ko yun. Yung mga commercial. Oo, hindi So, ko pag may ini-skip mga ad commercial sa yun. TV, Nood talagang talaga. papanoorin mo talaga siya. Talaga. Okay. Papanoorin ko yan bawat segundo. Iba-iba, ita-transfer ng channel. Ako hindi. Stay tayo dito. Investment to. Charot. I think that's a very unique way to learn. Especially, syempre, di ba, pag ganun naman talaga pag meron kang isang bagay na gusto mong gumaling, kukonsume mo talaga, may obsess ka talaga doon, di ba? Now, my question is, kailan mo siya give up? Kailan mo nasabi sa sarili mo na, Jenny, tama na? Ako, nung time na hindi talaga ako kasi mabilis mag-give up. Pag gusto ko talaga. So, sabi ko talaga, Lord, bigyan mo ako ng lead. Bigyan mo ako ng something kahit na maging ano lang ako, second lead, ganon. Basta matry ko lang umupo dun sa chair nung lead, tsaka makakain dun sa tent na may catering. Kasi pag extra ka, hindi ka dun. May iba kang tent. So sabi ko, gusto ko rin maranasan, nakikita ko yung pangalan ko sa storyboard, yung mga ganon. So, ginapang ko talaga hanggang makakuha ko ng mga ganong projects. Tapos, nung pandemic na, dun na nag-start na, ay focus na rin ako sa vlogging. Yeah. Dun na, yun na. Okay. So, vlogging, YouTube. Dun ka na. Now, of course, again, so many followers. Your contents are really still so funny, but at the same time, honestly, parang nakita ko, nagra-run ka kasama si CK. And then, I remember na may mga videos ka rin from the past, from YouTube and all, na it's like a totally different version. Na parang ngayon, like you're living the dream, I could say. Na parang, you run ka, ganda ng Nike, yung mga suot mo, di ba? Like, what's the best part about like what you're doing right now? Siguro ako, dahil nga parang matagal ko nang gusto mag-artista, and ito rin, yung vlogging, tagal ko na rin talaga siyang gusto. Parang alam mo yung nasa isang pangarap ka na, gumigising ka na nandun ka sa pangarap mo. Para everyday, lahat ng gusto ko mangyari dati, nandito ako. So, sabi ko nga everyday, minsan napapatingin ako dun sa balcony ng titirhan namin. Thank you Lord talaga ako. Kasi lahat ng to, hindi talaga siya, Hoy! Direct issue. Charay! Hindi talaga siya, 5 years, 7 years ago, kung tatanungin mo ako, tatawanan ko lang kung sasabihin mo na nandito. Ako, ngayon, kaharap kita, like, hindi talaga. Imposible siya. Kaya sobrang grateful ako kay Lord na, alam mo yun, na try ko yung pangarap ko. Yeah. Gagawa ko mga gusto ko, napupuntahan ko yung mga gusto ko. Yun. Meron bang parang defining moment for you na parang, shucks, like, I made it. Parang, kasi syempre, I know na from college and from the auditions, PBB, commercial, and even when you're starting out as a content creator, parang there's so much work into it. Diba? Nag-edit pa si RK, and then practice, ulit ka ng content every week, iba't ibang content. Was there like a point na parang you kind of saw yourself na, yun nga, na shucks, pinangarap ko lang to dati. Aside from yung mga nakatulala ka lang sa balcony nyo, meron bang moment na parang, shucks, pangarap ko lang to dati? Ako naman, parang, yung you made it na sinasabi, ay parang I made it, parang ganon. Parang na-feel ko na siya nung time na, hindi ko siya ma-feel na parang, ay grabe, dami kong followers, hindi ganon. Yung feeling na sa loob ko na, lalo yung dad ko, wala na, diba? Parang, dad, lahat ng kinukwento ko, nakikita ko ngayon. Sayang lang, kasi, hindi nakita ng daddy ko. Pero, yun yung everyday lang talaga, grateful lang talaga ako sa bawat nangyayari, bawat trabaho, bawat tao, bawat opportunity na dumarating sa akin. Feeling ko, in a way, Lord, thank you kasi nangyayari lahat ng to. Yun. Yeah. I think we had a conversation in Vietnam then, and when I heard about, you heard about my story and I heard about yours. Something very close to your heart is your family. Of course, yun nga, kwento mo kanina na parang even yung paglipat mo or pagstay mo dito, you were really persuading him. Was there a time that
your parents did not support you of this decision, or were they like support 100%? At first, support. Pero nung time na parang feeling nila, ano ba yan? Nagdadala kasi ako maraming gamit, di ba? Papunta sa school. Pero yung laman nun, konti libro, puro damit. Kasi pag may vacant ako sa school, 2 hours man yan, mag-audition talaga ako. So parang sabi ng mom tsaka daddy ko kasi ano siya tahimik siya na tao. Like, isang beses na siya magsasalita sa'yo. Pero yun na yun. Yeah. Yung mom ko naman, syempre, typical, di ba yung mom talaga yung naiintindihan ko naman na para sa akin yun. So, una, parang sasabi niya na baka pwede pagpaliban na lang. After college na lang, ganyan. Tapos parang feeling ko kasi, sayang yung panahon na baka mali mo, ito na yung chance ko. Kaya nakita kasi ng mom ko yung lahat ng heartbreaks ko sa pagko-commercial, sa Pinoy Big Brother. So, feeling ko, dun din siya nanggagaling na parang tigil na lang, ganon. So, yun. Pero feeling ko overall, sobrang naging supportive naman yung magulang ko. Kasi every time na nag-upload ako ng vlog dati, yung daddy ko, every upload ng vlog, mag-chat yun sa akin. Na, pang nice vlog. Kaya nung nawala yung daddy ko, hirap ako. Bumalik talaga. Nagbibinata ako, sorry. Yeah. So, yun. So, was that the reason why you stopped vlogging? Or you kind of shifted from vlogging to, I mean, you mentioned na nahirapan kang bumalik. Paano yun? Bumalik saan? Well, for me, ngayon, parang ang hirap lang i-maintain pala nung 3, sabay-sabay. Pero may part of me na, feeling ko naman, carry ko. Yeah. Pero may part of me na, feeling ko kasi di pa ako totally sobrang okay na wala yung daddy ko. So, parang every time na mag-upload ako, parang may feeling ko na nag-aantay ako ng chat ng daddy ko. So, parang sabi ko, hindi pa talaga ako totally okay. Yeah. So, ngayon, bumabawi na lang ako sa TikTok, sa IG ko. Yung YouTube lang talaga, yun yung feeling ko sobrang special na platform na alam ko dapat di ko rin pabayaan kasi alam ko yung daddy ko. Hindi rin siya magiging happy. Pero yun nga, miss ko lang yung mga chat niya. Alex, sabi mo walang iyak dito. Yun. Close kayo ng dad mo? Naging close na lang. Kasi diba di ako lumaki dito. So, nandito na ako high school. So, yun. Pero at least last years ng life ng daddy ko. Sobrang close. Grabe na share yung mukha ko. Yun. When did your dad pass away? 2022. 2022. This was after the pandemic. Okay. And then, you were already creating content. Kaya nung mga times na mga videos mo, he would always chat. Oh, that's so sweet. But I'm sure that he sees you from heaven as well, and seeing you grow and soar and live this very beautiful life. I'm sure he will be very, very proud of you. And yeah, I guess something na parang napansin ko lang din with you and with RK as well. You guys are very jolly people, but you also have strong faith. Like, kayo yung unang nagsabi sa amin na parang, uy, mag-CFC kayo. Na parang, uy, mag-church kayo, nag-CFC kami. And you're very, I could say, faithful as well with you're very, parang alam mo na importante siya sa'yo. How important is having that kind of faith in becoming a creator or like pursuing your goals, pursuing your dreams? Well, hindi naman ako talaga sobrang to the highest level na sobrang religious. Pero I take my faith seriously talaga na parang feeling ko isa yun sa bumubuo sa pagkatao ko. Kasi yun lang yung pinangawakan ko nung walang-wala talaga. Ako, yung family ko, kami ni RK from scratch. Si Lord lang yung feeling ko. Okay lang. It's okay. Alik naman, sabi mo. Sabi mo, chill lang tayo dito Yun, yung parang feeling ko, si Lord yung hindi talaga ako iniwan. Sa lahat ng stages ng buhay ko, ramdam ko talaga na kahit man mangyari, syempre tao ka lang, magda-doubt ka, go overthink ka, tatakot ka sa buhay mo. Pero at the end of the day, alam ko na kahit anong mangyari, si Lord yung pinaka-importante.
Yeah. Kahit sa social media, siyempre yung buhay natin parang medyo magulo, maingay. Pero at the end of the day, fame, material things, follower count, at the end of the day, it doesn't matter. Si Lord talaga. And then that's something that I really admire from you guys as well. Yeah, very consistent kayo. I've seen you like every week you're, doing your worship. And I just really I just really resonate with what you said as well. At the end of the day talaga, siya lang yung masasandalan mo. I think there were a lot of times in my life as well na talagang hindi ko na naiintindihan yung nangyayari sa buhay. And I think darating talaga sa point no, na questionin mo lahat. Like, tatanungin mo like, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Bakit eto? Wala naman akong ginawang mali, wala naman akong inapakang tao. But still, this is happening. And I think it requires a level of bravery para sabihin mo na, sige na nga, Lord, like, I trust na may reason, I trust na may purpose. And despite everything that is happening, I know na yung faith yung hindi mawawala. I honestly believe that as well. So thank you so much for sharing that. That's very beautiful. Your relationship with RK is also something na ina-admire ng maraming tao. Sobrang tagal nyo na. Gano'n na kayo katagal? 13. Nag-stop na kasi mag-count sa 10. Okay. 10 above. 10 above. More than 10. More than 10. For sure, it wasn't like all rainbows and butterflies. Hindi siya like sobrang laging masaya. Was there a point na you also experience like struggle as mag-partner in life? And maybe can you share like what's the rock bottom for you? And kasi for sure there are a lot of like people who are, pinapatagal din nila yung relationship na. Maybe they could get some insights to it. Kami ni RK kasi, nag-start kami as, high school sweethearts ni RK. So, feeling ko, pag bata ka pa, syempre parang, dami mo talaga, puppy love talaga. And first boyfriend ko si RK. Siya yung pinaka-first, love ko talaga. And kami, so first, siguro 4 years, 5 years of our relationship, okay naman siya talaga. Pero may mga times na, yun yung, di ba babe, yung nag-break kami for 6 months. 6 months, 5, mga ganon. Kasi, bagets pa siya nun eh. Like, mabarkada siya. Okay. Ako, probinsyana nga ako. Like, hindi ko maintindihan. Okay. Parang gusto ko, ako lang mundo mo. Hindi ka pwede magkaibigan. Ako lang yun. Parang, hindi ko magets yung mga ganong moment. Tapos, syempre, nababarkada siya. So, ako, parang, ganito, barkada pala gusto mo. Okay lang ako magbarkada. Ibang level lang yung kay RK talaga. So, sabi ko, makikipag-break na ako. So, una, mahilig ka makipag-break, di ba, pag bata ka, ikaw umahabol. This time, hindi na. So, doon na yung parang sabi ni RK, siguro sabi niya na, ay, seryoso na to. Kasi hindi na ako naghahabol. Like, talagang ayoko na. Yun na talaga yung iniiyakan ko kay Lord, na Lord, di ko to deserve. Like, hindi talaga. Kasi, bakit mo ako pinapaiyak? Parang gano'n na, bakit ganito? Parang, gusto ko lang naman para sa ikakabuti mo. Yeah. So, yun. Ang ending, to cut the long story short, nagbago siya. Bumalik siya sa school. Kasi nag-artista siya noon. So, parang ayaw niya na mag-aral ulit. So, nung time na nagbalikan kami, sabi ko sa kanya, kahit anong mangyari, kailangan makapagtapos tayo pareho. So, nag-aral siya. Sinabayan niya ako. Same course, same section, same schedule. Charing. Lahat. Same blockmates na lahat. Tapos, na-appreciate ko naman siya kasi parang ibang RK yung nakasama ko. Parang bumalik yung dating RK pero mas better to. Wow. Na 2.0. version. Oo. Tapos, kami ni RK talaga nagsimula kami na, as in, wala talaga. Like, si RK meron na kasi nag-artista siya. Okay. May mga lead siya, commercial siya, so nilibre niya ako, ganyan. Pero dumating yung point na yung nag-aaral na kami pareho. Grabe talaga yun. Like talagang hati kami sa baon, na pag may pera siya sasagot sa akin. Pag ako may pera naman, ako naman sasagot sa kanya. Like talagang kung sinong meron, saluhan talaga kami ni RK nung college. Kaya lahat na pagdaanan namin talaga, nahirap, na-survive namin, na napatunayan ko na kahit pala sobrang walang-wala kami nun. Sobrang saya namin. Wow. Doon ko na-realize na, ay, ito pala yun.
Ito pala yung parang, alam ko naman kasi na hindi dapat gano'n, okay? Dapat masikapag ka. Pero no time na yun kasi, estudyante lang din kami. Wala rin kaming means of, talagang Yeah. sweldo talaga. Yung commercial lang inaasahan namin, napasulpot-sulpot lang. So, yung relationship namin nun, na-realize ko na kahit napagdaanan namin yung sobrang bigat na problema dati, kaya kami naghiwalay. Pero yung binalik naman ni Lord nung naging okay kami, until now, sobrang okay talaga. Grateful ako na naging okay kami. Kasi, grabe, ang dami talaga. Ang dami namin pinagdaanan na feeling ko never ko rin pa siya na kwento, ganyan. Pero sa mga nasa long-term relationship, tinatanong nila ako, paano nyo nakikip yung fire? Bakit kayo okay pa din kayo? Masaya pa rin kayo? Like, hindi naman, tama ka sabi mo kanina, hindi naman laging masaya kayo. Pero kami kasi, alam namin na kahit anong mangyari, at the end of the day, nakakahanap pa rin kami ng joy with each other. Wow. Yung ganun. Ang ganda. So, yun. I love that. Parang, I think there's this misconception din around having or parang keeping the fire na kailangan may iba na kayong ginagawa. But it can also mean finding the joy in the everyday life. Na parang everyday, ayan siya, masaya ka pa din. Na nag-e-enjoy pa rin kayo together. Sometimes it's finding that fire na nanonood kayo together ng K-drama, di ba? Meron ka lang nasabi na I think it's very interesting na there was a point na siyempre pag bata ganun talaga na ginagawa mong mundo yung tao lang, di ba? Totoo yun. Ginagawa mo siyang mundo. Ngayon medyo nag-mature na, may experience na, may wisdom na. What was the adjustment para hindi na maging eto lang yung mundo ko? Parang ano yung parang naging shift so that hindi na ma-fall ulit sa ganung klaseng kind of relationship? Well, social yung kami ni RK kasi, aminado talaga kami na bestie, best friend talaga kami. Simula naging okay kami. As in, parang di kayo mapaghiwalay talaga ni RK. Tapos na-realize ko na nagbago yun since nung pandemic ba yun? After pandemic, nagkakaroon na kami ng sarili naming mga hobbies na isa kaming hobby, pero meron kaming hobby na together. So, nagkaroon kami ng alone time na magkaiba kami ng ginagawa. So, feeling ko, yun yung wala kami dati. Na parang simula nung parang gusto lagi kami kasama yung mundo kita, mundo mo ako, or tayo dalawa. Ganun talaga. So, na-realize ko na pag kahit naman hindi ka pa long term, kailangan nyo ng iba't ibang time na magkahiwalay minsan. Kahit hobby man yan, ganyan. So, yun. Tama ba pagkaka-explain ko? Yes, I agree na parang dapat meron kayong hobby together and then meron ka ring hobby on your own. Yes. Parang ganun. What's your hobby lately? Anong mga pinapasok mong hobbies? Na-enjoy ko talaga spin. Okay. Like, mahilig kami ni RK running kami together. Siyempre, basketball, di ko pwede pasukin. Kasi siya yun eh. I think una ko napanood na video sa inyo is nagbabasketball kayo sa court. Yung ba? May POV video kayo eh. ng Tumblr. Ay, ba yun? Oo. Yun POV ng Tumblr. Okay. And then now you're into spin. Yes. And I see na parehas din kayo na nagpo-push for a more active lifestyle. Was being active, like, pinag-usapan nyo na, kailangan active tayo Or is it something na parang naturally lang gusto nyo lang gawin? As in, dati pa, nasa Caloocan pala ako nakatira, nagbabakal gym kami ni RK. Talaga? Like, treadmill. Alam mo yung treadmill na ikaw yung magpapatakbo, hindi nakakuryente. Yung, sarili mong lakas. Ikaw, sarili mong pace. Dati pa talaga, gusto namin ni RK na nagpapapawis. Parang yun kasi yung outlet namin ng, para di kayo ma-stress masyado sa buhay. So, ngayon lang talaga nagkaroon ng chance na nakakapagsali na kami fun run. Dati, mahal kasi. Sali ka pa dun, di ba? Papawisan ka lang, bayad ka pa eh. Ngayon, at least nakaka-afford ka na. Fun run ka na. Thank you, Lord. Yeah. So, yun. Yeah, and nakakatuwa kasi, of course, very happy and very grateful din na we're in a very exciting group that everyone just wants to be active. So, ang dami rin activities. Ikaw into spinning, RK, basketball as well. But aside from the hobbies, do you still try to find me time aside from yung hobbies, or parang
ngayon mas gusto mo na magkasama kayo? Yun na yung me time. So, yung others is magkasama na kayo. Me time ba? Facial. Ah, Yun, pag yeah. gusto mo magpaayos ng mukha. Yeah. Siyempre si RK, di pa ganun ka, medyo ayaw niya pa. Although, nung nasa Korea tayo. Oo, pumayag na siya. Ayun. First time niya ba yun? Hindi naman, pero minsan mahirap siyang ayain sa mga ganon. Okay. Pero ngayon, medyo nag-open na din. So, baka dagdag na yun sa togetherness. Yeah. Na Pero bonding. ikaw, matagal ka nang into aesthetics. Like, Oo, in the simula facial. commercial. Doon nga ako namulat. Oh. Talagang, okay, kailangan ko pala gawin to lahat. Okay. So, yun. Gumagastos ka na rin nun for, like, like, oo. Kung may nakuha akong commercial, doon ko rin talagang kukunin ko yung budget. Kasi investment pa, nire-reinvest ko lang. Why do you think it's important to invest in yourself? Kasi yung sarili mo yung biggest investment mo sa buong buhay mo. Sarili mo talaga. Dati hindi ko rin naiisip yan, pero sabi ko, naisip ko pala ng commercial. Pero nung nawala yung commercial, parang feeling ko din ako nag-i-invest masyado sa sarili ko. And then na-realize ko ngayon na, hindi. Kailangan talaga yung sarili mo yung biggest project mo. Yeah. So, work on yourself. So, yun yung ginagawa ko until now, every day. I love that. Na parang, especially in the world that we're living in, tayo talaga yung parang pinaka-business. Diba? So, if we invest in ourselves, eventually, more businesses will come. A recent win that you guys have as well is you have a new car. You have a new baby car. And super, parang super funny kasi I think isa ako sa mga last na nakasakay sa Juke nyo. Ang dumi, no? Is that something na you guys really wanted to have ever since? Or it's more of like RK's dream? Kasi to be transparent. Okay. Kay Yeah. RK talaga yun, guys. Okay. Nakikisakay lang ako. Yung Juke, half kami dun. Okay. Oo. Pero this time, si GR niya, Yeah. kanya talaga yun. And sobrang proud talaga ako sa kanya na nabili niya yun. As in, pinag-ipunan niya talaga yun. Lahat talaga. So, sabi ko, at least nakikita ko siya na kahit sobrang tipid niya last year, di siya bumibili kahit ano talaga. Tapos, na-realize ko, ito talaga yung nagpasaya sa kanya. Pero dati kasi, kaya si RK gustong-gusto niya bumili ng car. Nag-rent kami dati. Nag-rent kayo ng kotse. Oo, para maranasan na may car. Okay. Ganon. So, nag-rent kami ng car. Tapos, na-realize namin nung YouTube, yung pandemic era, nakaipon kami nun. So, sabi namin, bili tayo. Kahit second hand lang, ganon. At least may magamit kami from point A to B. Yun lang naman kasi importante talaga sa amin. So, na-realize, sabi ni RK, babe, parang kaya niya na maglabas. So, sabi ko, go. Kasi sobrang proud ko kasi matagal niya na talagang gusto talaga. So, yung win niya, win ko din. Yeah, of course, no. But for you personally, do you have anything that you're working towards? Any goal that you're kind of saving up for? Secret. Okay. Secret for now. Meron, syempre. Yeah. I think isa talaga sa mga pinaka masayang kasama is kayong dalawa, no? You're super happy nyo, super good vibes, especially RK. And I think I'm just really grateful na, you are on the show sharing your like lessons and experiences. One of the things that I'm curious is content creation for you. What's content creation for you? Is it something that you see as work, or is it something that you just really enjoy doing, or is it something na parang form of expression, like for you, like why do you keep on creating content? Ako, I would say, hindi ako talaga, di ba sabi ko nga, pangarap ko talaga siya. Yeah. So, nung nabigyan ako ng chance sa platform na to, na sobrang grateful ko kasi syempre, di ba, ang hirap pumasok sa industry, sa mundo nila. So, ngayon na nandito ako, masaya talaga ako, nagko-content. Pero syempre, tao ka. May time na mapapagod ka, pero hindi siya yung pagod na, ay, nakakairita, ayoko na nito. Hindi. Parang pagod na, kailangan mo lang siya itulog. Yeah. Pero at the same time, tama ba? May enjoy ka pa rin, masaya kang ginagawa, na-excite ka pa rin mag-content. Yeah. So ako,
kung ano lang talagang, dati natatakot nga ako na ipakita na funny ako. Tapos sabihin ako ni Mika, alam mo, madali buhay mo, kung ipakita mo na lang na kung ano ka talaga. Kaysa mysterious ka dyan. So ako, oo nga no. So yun na, nag-create na ako ng funny contents. Yeah. Na sabi ko naman, ito naman nangyayari. So hindi siya mahirap sustainable. Yeah. Kasi ikaw na yun eh. Yeah. So yun. If merong mga tao na nanonood ngayon na also maybe coming from the province, also nakita ngayon may PBB, di ba? Nakita nila, gusto ko yan. Si Esnir ngayon, di ba? Like mga influencers, creator na sa PBB. Maybe they want that, or maybe they also want na maging content creator in the future. Like, what are some tips that you can give to them? Tamang tao ba ako? Yeah. Feeling ko, maging totoo ka lang. Parang gasgas na yun. Pero, yun talaga yung pinakauna kong naiisip every time may nanghihingi sa akin ng advice. Just be yourself. Kasi kung sino ka, makakahanap ka ng mga taong mamahalin ka. Siyempre, makahanap mo rin yung mga taong ayaw sa'yo. Pero I'm sure na yung mga taong gusto ka suportahan, nagugustuhan ka, mahanap ka nila. So, just be yourself. Yun lang talaga. Yeah. Isa lang ang comment ko. Thank you so much. I love that. And there's really, I agree with that as well. Na parang, if you just be yourself, number one, you learn more about yourself Parang pag alam mo yun, the more na you just be yourself. Whether it's something that is effective, na maraming nag-viral, or maybe hindi. The more that you do it, the more na ma-realize mo, komportable ako dito. Ito na lang gawin ko. Ito naman, gawin ko, iba naman. But you gotta just, at this point, your most authentic self, pakita mo. And then tomorrow, kung iba na yan, pakita mo lang din. Right? You mentioned na posible na makita ka rin ng mga hindi may gusto sa'yo. How do you deal with negativity? With like haters and stuff? Nagdadasal ko lang. Talaga? Literal. Pag may nakita ako, Lord, nakita mo yun, Lord. Ang sakit na. Pero wala. As in, kakayagat maaari, di na lang nagbabasa talaga. Or kung meron man, babush. Tsaka pinagpipray ko. Kasi minsan di mo maiwasan kahit sabi mo, wala naman ako okay lang ito. Siyempre tao ka, minsan ma-hurt ka. Totoo. So ako, takbo talaga ako. Like, nagdadasal lang ako. Yeah. Lord, bala ka na. Wala naman akong ginagawa Yeah. Basta na-hurt lang naman ako, Lord. Kasi syempre tao lang ako. So yun, pinagpipray ko lang na sana, alam mo yun, bigyan din ng peace of mind yung mga taong talagang keyboard, and bigyan din ng peace yung heart ko. Kasi minsan kahit di naman totoo, ma-hurt ka. Yeah. So yun. I love that. Thank you so much for sharing that. And again, thank you so much for being here, for saying yes. I know initially, plano dito is magkasama kayo ni RK. Pero thank you dahil pumayag ka. Ngayon, mamaya, siya naman mag-isa niya. Imbis na tapos na siya. But I really appreciate. Thank you so much for sharing your story. I feel like, marami pa tayong versions ng kwento mo. Kaya ko pa siyang in-nitpick. But maybe that's for another episode. But sure. Thank you so much for being here. Any last maybe message to people who are supporting you? There's so many people that are just like talagang nai-influensyahan mo sila. I mean, I talked to Mika earlier na parang as much as we're really influencers, hindi lang tayo influencer, but we're leading so many people into maybe buying different things or maybe into a lifestyle that you want. But I just see that there's so many people who loves you, so many people who supports what you do, what you and RK does as well. So any message to them? Last words? Yeah. Bakit last words? Iba podcast lang. Message. Ako, thank you. Kasi, tinutupad niyo yung childhood dream ko na hindi nyo alam na malaking impact yon sa everyday living ko. And thank you kasi isa kayo sa, alam mo yun, nagpapasaya ng buhay ko. And sana ang prayer ko lang is matupad lahat ng dreams ng mga nanonood din sa akin. Yeah. Yun. Love that. Thank you again, Jenny. Thank you. And thank you. Kamsahamnida. Thank you so much again sa lahat ng tao na nanonood. If you're still watching up to this point, hopefully you enjoyed this episode. Click the like button, subscribe. I'll put down Jenny's links below. Panoorin yung super funny talaga nila. But yeah, thank you again for watching. This is Small Talk and I'll see you guys next episode. Good night. Bye-bye.
ASMR.